At sa puntong ito, kasama natin ngayon sa studio ang isang kilalang eksperto pagdating sa batas at public administration. Siya po ay isang professor, lecturer, litigating lawyer mula sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Panauhin natin sa studio, Attorney Ver Madrona. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi rin po, Gani and Attorney Maris. Ayan. First question ko lang, Attorney Maris. No? May kapangyarihan ba ang NBI na mag-imbestiga moto proprio o ng kusa, kahit hindi sila inutusan, na sila mismo sa kusang loob nila pag nakita nila na may threat o merong paglabag sa batas, is it automatic ba may kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga? Meron siya, depende lang kung sino yung sinasabi nating may threat. Kasi under sa batas ng NBI, Republic Act 10867, Section 5, very clear doon na pagbating sa may magabanta sa presidente, sa vice-presidente, sa Senate President, Speaker at Chief Justice, automatic, motu proprio, mag-investigate ang kahit hindi mag-request yung kahit walang request yung offending complainant, party. once malaman ng NBI na may ganong pagbabanta sa mga mataas na opisyal ng ating pamahalaan, automatic po, motu proprio, kailangan na lang imbestigahan agad ito. Attorney, nakita niyo naman yung di ba, yung pinresent ng prosecution, yung videos, and marami, even before, napanood na naman natin yan, tapos pinresent ulit nila. So, ang question lang natin dito, siyempre, okay, bilang Vice President, kasi doon lang muna natin kunin eh. Tapos grave threats yung sinasalang, paano mo ito paano ito maipapasok ng prosecution to, bilang isang impeachable offense under dito sa ground na betrayal of public trust? Actually, isa yan sa kailangang ipasok siya kasi ang issue ng betrayal of public trust, wala kasing definition yan. Talaga sinadya talaga ng ating mga framers na huwag bigyan ng definition para broad siya. So ngayon, ang may kita dito, hindi pag-uusapan dito kung may krimen ba nangyari. Correct. Ang pag-uusapan natin dito ay kung karapat-dapat pa ba ang vice-presidente na magnungkulan bilang vice-presidente. Based doon sa ginawa niya. Based sa ginawa niya. So nakatingin tayo ngayon sa kanyang, yung conduct ba niya, the actual conduct actually nung nagbanta siya laban sa Pangulo, laban sa unang ginang at sa former House Speaker halimbawa, ito ba ay serious misconduct actually na i-equivalent natin sa betrayal of public trust, more of the unfitness. Actually, yung fitness niya ang tinitingnan ngayon ng dapat sa impeachment proceedings, kung fit ba siya. Hindi issue dito kung may krimen na nangyari. Yes. Well, it is true na pwedeng grave treatment while the DOJ is investigating it now, but more siya actually sa fitness ng tao. Kung karapat-dapat pa ba siyang maging vice-presidente sa kabila ng kanyang pagbabantang ginagawa. And speaking of conduct o right conduct ng isang public officials, kayo sa UP and SIPAG, ibig sabihin ng UP ay National College of Public Administration and Governance. Alam ko yung mga bagong nai-elect na mga congressman, senator, and LGU, sa inyo muna nagbe-briefing o nagtitraining, di po ba? Okay. Ano ang, hanggang saan po ang pwedeng, ang nasasaklaw na ano sa inyo? Nagkakanda kami ng training sa mga bagong miyembro ng Kongreso, Congressman, sa local government units, mga mayor, at kahit governor, sa mga GOCCs halimbawa, na humingi ng tulong sa amin para magawa po yung mga briefing or training. Bilang public official, dinidiscuss nyo ba anong dapat maging behavior, ano ang mga hindi dapat maging attitude o gawin ng isang public official? Opo, nakabatay ito sa RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards ng isang public official. So, susunod ka sa konstitusyon at pagkatapos niya natuloy sa batas mismo, so meron ka kasing parang kontrata sa mga kasambayanan at sa mga mga citizens natin sa ating bansa. So, parang meron kang fiduciary responsibility and accountability sa konstitusyon, sa estado at sa sambayanan. So, yun yung tinuturo-taga namin na sumunod ka dun sa mga patakaran po na ito. Ito po bang pinipresent ngayon ng prosecution itong factual allegations nila for grave threats, especially the videos? Ano tong particular, kung meron man, na violation sa conduct ng mga public officials? I think particular dito malamang yung
paano ka umakto bilang isang mataas na public official. Paano ang pagkasalita mo. Of course, hindi natin pinasabing kailangang manakot ka o ano man ang sabihin mo. So kasi hindi naman lahat ng political outbursts ay pwede sabihin Yes, impeachable. punishable, or impeachable. Ang sabi na ganito, yung bang conduct na ito ay karapat-dapat pa ba siya? Kasi yung conduct na ito ay maybe violative already sa canons natin as a public officer. Paano, attorney, kung sabi niya, ugali ko yan Ganyan na talaga ako kahit doon pa. Hindi po, ma'am, pwedeng natin excuse yan kasi po ikaw ay isang public officer na. Tumakbo ka bilang pangalawang pangulo. So, kailangan mong sundin kung ano man yung mga lituntunin ng conduct. And again, sabi nga kanina din, siya isang abogado. So, aware siya actually sa ano yung code of conduct at ano yung constitutional standards na kailangang sundin niya as an impeachable officer. May mga opinyon ng taong bayan na bakit daw natin pag-aaksayahan ng panahon, oras at pera itong impeachment kasi magastos din yung pagkakandak nito eh. Bakit hindi daw unahin yung ibang mga problema ng ating bayan na dapat ay ma-resolve sa magitan ng ating gobyerno? Anong tingin mo? Bakit kailangan may impeachment trial kahit na mahirap ang kalagayan ng ating bansa? Ang impeachment kasi ay isang institutional safeguard natin ito para may pakita natin na may accountability. Kasi pag hindi natin ito ginawa, sa kabila, nasasabi nga kanina, napakagastos o marami man. Pag hindi mo ginawa ito, mag-create actually siya ng political instability. Dahil isipin ngayon ng mga tao na pwede palang gawin ito, walang mananagot, dahil ba siya ay isa sa mga pinakamataas na opisyal ng ating bayan. So, ang sinasabi natin dito is, ito part siya ng sistema. Dahil part siya ng sistema, kailangan nating gawin ito, kailangan sundin, isang part ito ng proseso para magkaroon tayo ng stability, ma-address natin yung mga issue katungkol sa, sabi ka kanina, chaotic daw, magiging kakaroon ng kaguluhan kung dito sa sunod. So, parang kung ang mga pagbabanta na ganito ay hindi mo siya imbestigahan at hindi mo siya sasalang sa impeachment proceeding, mag-create siya sooner or later ng mas malaki pa para magkaroon ng snowball effect ito sa ating sistema. Ay, paano, attorney, halimbawa, kung overwhelming ang prosecution, pero nagkaroon ng verdict na acquittal, what do you think, how does it affect yung governance ng ating bansa? So isang sistema ito na kung ang tatanggapin ba ng sambayanan yung resulta na ito. Kasi ang pinapakita ng prosecution nga ay yung lahat ng ebidensya, nilatag nila ito. At kung ang maging hatol pa rin ng ating mga senador ay hindi sang-ayon sa ina-expect ng prosecution, titingnan ko lang dito again, they're the supposed senators, judges. Meron pa silang constitutional right talaga to do that. Pero pag nakita ng taong bayan na overwhelming nga ang ebidensyang ito, nagkakaroon nito ng backlash halimbawa sa ating mga senators, judges din. So again, we're just looking on the possibility na, kasi nga sabi nga, parang sa fourth pa lang tayo, may katatlo pa actually mga for evidence pa. So, mahaba-haba pa yan. Mahaba-haba pa. Talaga. So at the moment again, we are just opening our mind, open mind na din tayo na to see everything else. Then, ang sambayanan din, nakatingin din sila, nanonood sila, at makikita nila lalo na kung nagkaroon man ng iba yung naging resulta, depende sa mga ebidensyang pinakita. Attorney, sa pagsubaybay nyo sa nangyayari ngayon, present ng witness, tatanungin ng depensa, magko-cross-examine, hindi lang sa depensa, pati mga senador. Sa tingin nyo ba ay gumagapang, tumatakbo ng nasa on track yung investigasyon na nakikita nyo ngayon, na lumulutang ba yung mga dapat maparating sa taong bayan? Yeah, I think we're following lang yung technicalidad ng rules. Sabi nga kanina, Attorney Maris, yung sa rules of electronic evidence halimbawa, paano ba siya i-authenticate, paano siya i-verify. So I think doon tayo tagalan sa the moment. Kaya nagkaroon tayo na almost 2 witnesses lang for the last 4 days na actually. So parang doon nahitapan. Pero I think it's part of the process. It's a long process actually na may pakita para lang hindi masabing nagkaroon ng railroading o kaya minadali o kulang ng ebidensya. So I think I'm seeing it as part of the long process. Although of course we want to expedite this as soon as possible, but the thing is that we still have to follow that process. Tingin niyo yung pinakamalaking hamon sa prosecution para makakuha sila ng 16 na boto? I'll just be direct to that.
Yes, I think nakikita ko lang is yung overwhelming evidence. May pakita nila na talagang dun sa 4 na puntos na kanilang, yung 4 grounds of impeachment na ginamit nila, ay kailangan may pakita talaga na merong ebidensya. Meron tayong actually may pakita mga dokumento o mga forensic integrity. Lahat ng ito, I think, pag nailatag mo ng maayos ito, I think makukumbinsi mo ang more than actually doon sa 16 na ibinigay na cut-off at the moment. Sapat ba yung ating mga existing rules o mga batas natin para magamit dito sa impeachment trial? Do you think ay walang mga bago tayo na kailangan pumupunta pa doon sa gray area na medyo mahirapang mag-decide because pwede ito, pwede rin yan? Do you think yung mga nangyari na, no, yung may mga desisyon na sa korte at pwedeng magamit dito ay nasusunod? I think so. I think sapat na actually. It's more of institutional clarity na lang. Yung kailangan nating mailatag talaga, yung institutional procedures. Ano ba yung mga protocol pag sakaling may nagbanta na isang mataas na opisyal laban sa isang mataas na opisyal din? Paano ba ang evidentiary safeguards doon? Paano ba ang paghahanap ng ebidensya? Procedural safeguards, yung forensic integrity. Lahat ng ito ay meron na tayong procedure. I think it's more lang sa clarity. Yeah, clarity. Maraming salamat, Attorney Madrona, sa pagbibigay linaw sa mga technical na usaping ito para sa taong bayan. Salamat din po. Thank you.